Ayun at nasa kabilang linya natin si Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, ang kasalukuyang Chief of Police ng Antipolo City. Sir, magandang umaga po. Sir, good morning po. Oo sir, at live ho tayo napapakinggan sa DWAD. Sir, kumusta ho yung sitwasyon natin dyan sa ikalawang distrito ng Antipolo, sir? Sir, peaceful naman po. At normal naman po sa ngayon. Sir, kumusta ho yung naging pagbisita ho ni COMELEC Chairman kaninang umaga dyan sa mga presinto ho, sir? Okay naman po. Nagpunta po siya sa ilang polling centers. Specifically dun po dito sa may San Jose National High School, sa may San Roque, and Sumulong po, Sumulong Elementary School. Then, nagpunta rin po siya dito sa City Jail at chinek po, visit yung area kung saan binoto po yung ating mga nasa 200 higit na PDL. Then, nag-proceed din po siya rito sa ating command center dito po sa Antipolo Component City Police Station. Chinek po niya yung ating monitoring. And yun po, after nun, punta po ulit dun sa Inaris Event Center, sa command center po doon, sa canvassing area, at chinek din po niya yun. Okay naman po, sir. Sir, kumusta naman sir yung naging order ng ating provincial director regarding ho dun sa tinatawag na kapayapaan dun sa pagdaraos ng special election dyan ho sa 2nd District sa lungsod ng Antipolo, sir? Yun po, sir, malinaw naman po yung kanyang instruction po sa atin, direktiba, na kan po tayo, 100% execute po ng maayos ang ating trabaho. Sa peace and order naman po tayo. So, that is why full force po tayo. Full force po ang ating mga tropa. Hindi lang po yun, kasama po ang katuwang po ang ating different law enforcement agencies. Specifically po yung ating AFP, BFP, Coast Guard, ito pong jail dito, PDJMP, then yung ating pong counterpart, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung ating specifically yung Philippine Army, yan po. Yan po ang ating mga katulong. Then, syempre, yung PSD o PSS po ng ating LGU po. Yan po. Yan po, mga katuwang natin. Then, yung Department of Education, sir. Kasi almost 1,080 yung dineploy po na Department of Education supervisor officers and yung mga electoral boards sa different polling centers po dito sa 2nd District of Antipolo, sir. Sir, kumusta naman sir yung mga checkpoints natin ongoing pa rin ba para ho mapanatili natin yung kapayapaan dun ho sa pagdaraos ng special election, sir? Yes po, ongoing pa rin po ang ating COMELEC checkpoint, sir. Sir, yung kumbaga sir kasi kumbaga bilang isang botante doon sa isang eskwelahan, meron ho ba tayong mga kumbaga tinatawag na yung help desk kung sakaling magkaroon ho ng problema doon, meron ho tayong malalapitan na kapulisan kumbaga kung sakaling ho magkaroon ng problema? Yes, sir. Lahat po ng polling centers natin ay mayroong police assistance desk or yung PADS na tinatawag po. Talagang ano sir, ano ba yung para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, sir? Ano ba sir yung mga iniiwasan natin na sakaling mangyari, sir? Tulad ho nung kasi minakita ko kami sa social media, talagang kumbaga yung vote buying, baka sakali hong mangyari. Sir, pakipaliwanag sa amin, sir. Yun po, hindi po natin hahayaan na magkaroon po ng mga ganyang insidente. Yun po na ulit niyo yung vote buying. And syempre po, yung sa delivery and transport po ng ating election paraphernalia,
pamaya pagkatapos po ng casting of votes, pabalik po sa ito po sa canvassing area sa Inaris Event Center, atin pong isisecure dyan. At yung pagbalik din po niya ng mga election paraphernalia sa from canvassing area going back to provincial hub ay atin pong isisecure dyan. Yun po yung ating utos po ng ating butihin na Chief PNP po, Police General Melencio Nagpatas po, Junior. Oo sir, talagang nakita ho natin talagang special election, talagang kailangan natin na tutukan kasi ho kumbaga special election nga dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sir, ano ho yung magiging mensahe natin sa mga ating mga kababayan dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo para ho sila mismo yung makipag-cooperate na mapanatili natin yung payapa at maayos na pagdaraos ng halalan ngayong March 14, sir? Yes po, sa amin po, panawagan po natin, observe lang po nila yung kanilang karapatan na bumoto. Observe din po yung pagsunod sa mga alituntunin na inilaan po ng ating mga electoral boards and DESO. Yun nga po sinabi ko kanina ng Department of Education Supervisory officers and yung ating mga security forces po sa different polling centers, kasama rin po sa ating checkpoints. At mapapanatili po natin yung kaayusan at kapayapaan po sa ating nasasakupan, specifically po dito po sa 2nd District of Antipolo, kung saan ay kinakandak po natin itong special election para sa position po ng second legislative representative po ng syudad. Sir, ano naman ho yung magiging kumbaga mensahe niyo ho doon sa mga kumbaga magmamatigas o gagawa ho ng hindi karapat-dapat ngayong halalan at bilang hepe ng Antipolo ano ho yung magiging mensahe niyo? Hindi po natin nahayayan, sir. At ipatutupad po natin kung ano po yung umiiral na batas sa mga lalabag po sa existing policies, rules and regulation and laws dito po sa area natin, sir. Sir, at maraming salamat sir sa oras na ibinigay nyo at talagang nakita ho namin na talagang yung ating kapulisan aktibo dyan ho sa pagmumonitor sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sir, maraming salamat. Mabuhay ho Yes, kayo. sir. Salamat po, sir. Salamat po. At sa huli ko pong mensahe, madali po lang talagang sa katuparan yung success ng isang activity kapag nagkakaisa. Dito po sa activity ito ay talaga nakita po natin na nagkakaisa ang LGUs, different law enforcement agencies, ang Philippine Army at mga mamamayan. So madali po natin ikakandak. And hopefully may daos po natin ng safe, secured, accurate, and fair ito pong special election. Maraming salamat Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, ang kasalukuyang hepe ng Antipolo Component City Police Station. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po and God bless us all po, sir. Ano, atin napakinggan si Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia mula ho dyan sa lungsod ng Antipolo City. Talagang napakalinaw ho, talagang kahit busy-busy, binigyan ho tayo ng oras para ho maipakita yung kanilang patuloy na isinasagawang pagsisecure dun sa mga botante ng ikalawang distrito ng Antipolo. Alam nyo ho yung sinasabi ni Colonel Garcia, talagang malaking tulong yung mga checkpoints. Tinanong ko din ho kung meron bang help desk dun ho sa mga presinto kung sakaling magkaroon ho ng aberya o problema dun ho, habang bumoboto yung ating mga residente. At talagang patuloy din ho kaming magmo-monitor dyan ho sa nangyayaring eleksyon dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo City.
At talagang hindi ho pinababayaan ng ating Provincial Director, Police Colonel Eliasal Barber. Gayun din ho kay Mayor June Enares. Likewise sa mga kapitan ho ng Antipolo City na talagang nagtutulong-tulungan para maidaos ho yung maayos na pagdaraos ng special election. Ayun at sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ng aming text line 0927-634-3005